أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن At ang worshiper ni Satan hindi nagpapasalamat. Ito ang pagkakaiba ng dalawang tao. Tingnan natin ang mga kupar, ang mga hindi mga Muslim. Wala sa kanilang pasasalamat. Puro na lamang pupuriin nilang sarili nila, yung kapwa nila na pinagmamayabang pa nila kung meron sila. Wala silang ginawa kundi ipakita. Ipakita sa tao. Halimbawa, mga dyan, mayayaman, mga artista, wala silang ipakita kundi yung bahay nila, yung sasakyan nila, yung mga damit nila, yung mga... Inggitin yung mga tao, yung mga mahihirap. Buti sana kung sila ay matulungin at nagbibigay ng kawang gawa sa mahihirap. Wala silang ginawa kundi yan ay hindi gawain ng Ahlul Islam, ng mga Muslim. Layuan natin ang mga ganyang pagyayabang, pagpapasikat, o pagpapakita, o iinggitin yung mga tao. Iinggitin yung mga tao. So yan ang palatandaan ng tunay na worshiper ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay mapagpasalamat. Panguling aya, sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama harrama alaykum al-mayta wad-dam wa lahmal kinsir wa ma uhilla bi li ghairillah wa man ittarra ghaira bagin wala atin pala itma alay innallaha ghafurur rahim. So sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan, hurrima alaykum, ang pinagbabawal sa inyo mga pagkain. Tinutukoy dito ay pagkain. Katotohanan, hurrima alaykum. At ang nagbabawal dito ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang ibang nagbabawal sa atin. Ang nag-uutos ng pagbabawal na ito ay bawal na pagkain, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi katulad ng mga hindi mga Muslim, wala silang batas. Hindi nila alam kung anong bawal. Kaya kain sila ng kahit anong kain na, sabi nila lahat halal. So anong resulta ng kanila? Hindi nila makita ang katotohanan, hindi nila marinig ang katotohanan, hindi nila tanggap. At dahil tanggap nila si Satan, naging bulag sila at bingi, at ang puso nila ay wala nang, hindi na gumagana ang kanang pag-iisip. Dahil sa pagkain nila ng puro haram. Ang mga haram sa inyo, al-mayta. Ang mayta, literally, ibig sabihin sa salitang mayta, yung mga dead meat, mga patay na karne. Kahit na ang karne na yan ay halal na karne. Halal na laham. Halimbawa, karne ng baka, ng kambing, ng tupa, ng camel, ng manok. Yan ay halal. Pero kapag yan ay mayta, dead meat, yan ay haram. At pinaliwanag na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Ma'idah, ayah number 3, kung ano yung mayta. Pagkatapos yung sabi ng Allah, hurrimat alaykum al-maytata wad-dam wa lahmal kinsir wa ma uhilla bighairi labihi. Inumpisahan niya dito yung mayta. Wal munkanika. Ang munkanika, ibig sabihin ng salitang munkanika, ay yung isang uri ng laham o hayop na ang kanyang pagkamatay, siya ay halal na, sabi natin na siya ay hayop na halal, kambing, tupa, baka, o naman. Kaya lang siya ay naging munkanika o naging dead sa pamagitan na ang pagkamatay niya, siya ay binigti. Maging yan ay pinatay ng hindi mga Muslim na sa pamagitan ng pagbigti, yan ay haram sa atin. Ano ba? Sinakal sa pamagitan ng lubid o anumang, o kahit yung malakas na kamay na pinangsakal sa hayop, yan ay magiging haram sa isang Muslim. Yan ay al-munkanika, binigti o sinakal. Yan ay dead meat o haram. Pangalawa sa aya sa Surah Al-Ma'idah, al-mawquda. Hindi siya, ang dead meat, dalawang kawaid sa dead meat sa mga patay na hayop. Yung hindi sila pinatay sa pamagitan ng Sharia, o kaya naman sila ay namatay o kinatay ng hindi mga Muslim. Maliban sa Ahlul Kitab. Ang Ahlul Kitab ay allowed sila sa atin. Kaya lang yung mga Musrikin, mga Majus, mga Hindu, Buddha, yan ay bawal kainin ang kanilang kinatay. Pangalawa, ay yung al-mawquda, yung hinataw o pinalo ng malakas, halimbawa sa ulo, pinalo ang sanhi ng pagpatay sa kanya ay pinalo siya ng malakas sa ulo. Marami ngayon sa Pilipinas na ganyan pamaraan na tinatawag na slaughterhouse. Slaughter o kinakatay nila o ibig sabihin tinatadtad nila yung mga laman, pero ang pamaraan ng pagpatay nila ay hinahataw ng malakas sa ulo para mamatay. Binabasag nila yung bungo. So yan ang
may mga iba rin na mga pinapadala, ang tawag doon na ini-export sa ibang mga sa bansa na mga Muslim na niloloko, dinadaya ng mga kupara, mga Muslim na ang pamamaraan ng kanilang pagpatay sa hayop, sa mga bahaim ay kinokuryente nila, sinasakal nila, o yung iba, halimbawa katulad ng mga manok, tinatapon na sa kumukulong tubig, sabay balat na. So ang lahat ng yan ay haram sa Islam. Yan ay katulad ng hinataw o pinalo sa ulo. Pangatlo ay yung nahulog sa mataas na lugar. Halimbawa isang hayop na nahulog siya sa mataas, ang naging sanhi ng kanyang pagkahulog sa mataas na lugar, so ito ay magiging haram. Pang-apat ay yung dalawang hayop, baka man o kambing o tupa na may sungay na nagsuwagan at itong naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ito ay magiging haram sa isang Muslim dahil hindi siya na-slaughter. Panglima o panghuli ay yung sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'akala as-sab'u, ay yung kinain ng mabangis na hayop, yung may pangil na, katulad ng tiger, ng leopard, ng lion, ng wolf, at iba pang mga sabu. Ang tawag niya sabu, yung may pangil na mga beast of prey, yung prey na ang kanilang kinakain ay yung hayop, laman, laham. Dahil kalimitan, kung ang halal sa atin, halimbawa yung kambing, yung tupa, yung baka, yung camel, ang kinakain niya damo. Napakalaki ng pagkakaiba. Kasi ang mga kumakain ng mga laham, maaring nakain lang laham marumi o may lason. Kaya minsan nakikita natin, meron ding mga wild animals na namatay. Yung pala, yung nakain nila ay may lason sa katawan, natuklaw ng ahas, o na siya ay merong napeste o gano'n. Ngayon, namatay din yung kumain sa kanya. So kaya, yung 5 nabanggit natin na yan, ibig sabihin, bakit yan ay haram? Anong hikmah niya? Hindi lumabas ang dugo. Hindi dumaloy ang dugo. Kaya yan ay tinawag na dead meat. Ngayon, ang dead meat, 2 klase. Nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ang mao ba, sabi nga doon, mao, tahur, at ang kanyang ano sa dagat ay halal. Lahat ng mga lamang dagat, isda, kahit anong itsura niyan. Halimbawa, kung titignan natin yung mga octopus, mukhang merong mga isda na parang kabayo. Lahat ng nasa karagatan, sa bahar ay halal. Dahil ito ay dead. Wag lang bulok. Wag lang bulok. Wag yung talagang rotten na pero kapag siya ay, kahit siya ay dead meat o dead o patay na isda, sila ay halal sa atin. Yan ang ng exempted o tinatawag natin istitna ng maita. Pagpapatuloy ng aya, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaykum al-mayta wad dam. Dam, dugo. Na ang dugo na tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang dugo bawal kainin, bawal inumin. May mga tao na nagpapakita o lalaki na ito man kaper o may mga Muslim na gumagaya sa kanila na pinapakita, uminom sila ng sariwang dugo na pagpapakita daw ng tunay na pagkalalaki o katapangan. Ito daw yan ay napakarumi, yan pinakamarumi. Ang unang pinupuntahan ng mikrobyo o ng virus ay ang dugo. Kaya talagang ini-slaughter ang hayop o bahaim na pinuputol ang kanyang hulkom at ang kanyang labasan ng hininga dahil para lumabas talaga ang dugo. Ito ang pamaraan ng dakkiya o yung tinatawag natin dakka o yung dabiha. So yan ay dam. At ang dam na tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat sa surah Al-An'am, qul la ajidu ma fi uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman maspuha aw lahmal kinsir fa innahu rijsun aw fisqa. So sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinutukoy na dugo sa atin, daman maspuha. Ano ibig sabihin ng daman maspuha? Ang maspuha ay yung flowing o dumadaloy na dugo.
Halimbawa, pag kinatay natin yung hayop, siya ay tumatakbo o umaagos, ito ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagbabawal na dugo. Yung iba kasi sinasahod pa, iniipon sa lalagyan, at pagkatapos niluluto nila, mga kaper, niluluto nila yan. At ginagawa ang tawag na yan, dinuguan. Yan ay napakasarap para sa kanila. Hindi lang, kahit yan ay pakuluan ng mabuti, hindi mamamatay ang virus at laging yan ang pupuntahan ng virus. Lalo kapag inipon mo ang dugo. So yan ang pinakamarumi at magbibigay ng sakit sa tao. Magbibigay ng sakit sa tao. Ang dugo na umagos o dumalo. Ngayon, exempted sa mga ano na yan na para walang masyak ka, walang hardship o paghihirap, yung dugo na nasa, na talagang kahit hinugasan natin yung kanyang laham o laman, meron pa rin nakikita natin pula. O kaya sa urok, sa mga litid o sa ugat, yan ay hindi na pinagbabawal. Kasama na yan. At ang dugo naman na pinapahintulutan ay yung tinatawag natin na yung nasa sa liver at saka sa puso ng hayop. Liver naman. Yan ay may dugo talaga. So nabanggit yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yan ay exempted. Katulad halimbawa ng mga dead meat sa lupa, katulad ng locust. Sa dagat yung locust naman, katulad ng mga grasshopper at iba pa, locust. Yan ay pinapahintulot kahit yan ay dead meat. Yan ang pang maita, waddam, pagkatapos walah mal-kinsir. Pangatlo ay ang laham al-kinsir. Kinsir, ibig sabihin, baboy, pork, o naman, sabi sa English, ang tawag nila, pork, pig. O sabi nila ay sa ibang lumang English nila ay swine. Iisa lang yan sa atin sa Arabic, kinsir, baboy, pork, pig. At dito, nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahmal kinsir, karne. Kaya lang, may mga ibang nagpapaliwanag na hindi pumupunta sa tafsir, hindi pumupuntahan ng paliwanag ng mga ulama. Akala nila ibang bahagi ng baboy ay halal, lahat ng bahagi ng baboy ay haram. Ito man ay taba, ito man ay balat, buhok, lahat ng bahagi ng baboy haram. Ito ay ittifaq. Ibig sabihin, ijma ang mga ulama ng Islam. Ijma, nagkakaisa na lahat ng bahagi ng baboy ay haram. Wala dito exempted. May sasabihin lang, yung mga balat gagamitin natin sa kagamitan natin, ang lahat ng yan ay marumi. Dahil ang baboy, isa yan sa pinakamaruming hayawan. Isa sa pinakamarumi. Siya, ang kanyang pagkain, marumi. Ang kanyang pagkain, basura. Yan ang talagang katotohanan. Hindi natin pwedeng i-deny. Ang pagkain ng baboy o ng pig o ng pork o ng kinsir ay basura. Basura. Mismo yung kanilang dumi, kinakain nila yun. Pag wala sila hindi pa sila binibigyan ng pagkain, yung kanilang dumi mismo, kinakain nila yun. Lahat ng makita nila, na madaanan nila, sila ay. Kaya dito, tinutukoy dito, kinsir, hindi lamang tinatawag na sinasabi nga ng iba, mga kupan, mga hindi mga Muslim. Sila ay nag-aalaga ng, meron silang farm ng baboy, domesticated na baboy, o pig, o pork, o ano tawag diyan. Maging ang mga wild boar, o yung mga wild na pig sa gubat, yan ay marumi. Kasi yan ay makikita natin, ang kanilang itsura, meron silang pangil na o ngipin na malaki at wala rin silang pinipiling pagkain. Kahit ano makita na, kakainin nila. So yan ang kinsir. Ang tawag niya sa Arabic, lahmal kinsir. Ibig sabihin, maging ang lahat ng bahagi ng baboy ay pinagbabawal. Pang-apat, maita, waddam, walahmal kinsir. Pang-apat, wa mauhilla bihi li ghairillah. At kung ano yung, ang ibig sabihin ng salitang uhilla, dahil nung panahon ng jahiliya, nung bago mag-declare o dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga musyrikin sa Makkah, kapag sila ay magkakatay, nilalakasan talaga nila yung kanilang boses. Yan ang ibig sabihin ng salitang uhilla. Nilalakasin nila, sabi nila, sa pangalan ni Hubal, Bishmi Hubal, sa pangalan ni Hubal, o mga kanilang mga rebulto, istata o mahuwad na Diyos sa kanilang sinasamba. Doon nila hinahandog yung kanilang kinakatay. Kaya sa Islam, bawal mag-sacrifice o magkatay kahit ito ay halal na ng maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, magkakatay ang isang tao. Siya ay nakiklaim na siya, magkakatay siya sa nuno, sa punso, sa puno, sa dagat, sa ilog, o sa libingan, sa libingan ng banal na tao, sabihin natin, na ginagawa ngayon ng maraming Muslim.
Yan ay haram, yan ay shirk. Hindi lamang yan, yan ay shirkul akbar. Ang dabiha o pagkakatay, isa ito sa anwa ng ibada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasalli li rabbika wanhar. Sa akin lamang nihenyo, ihandog ang inyong sala at ang inyong wanhar. Ibig sabihin ito ng salitang wanhar, pagkakatay. Ang ginagawa natin sa Hajj. O kaya ang hudhiya sa Idul Adha. Sa surah Al-An'am, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki. Isa sa nusok ng Hajj, tinawag siyang nusok, pero ang ibig sabihin ng salitang nusok dito ay pagkakatay. Ang aking sala at ang aking pagkakatay o pagsasacrifice o dabiha, ang ibig sabihin dito ng salitang nusok, pagkakatay, siya isa sa mga manasik o nusok ng Hajj ay ang magkatay. So kapag nagkatay tayo sa jinn, sa anghel, sa propeta, sa huwad na Diyos, ito ay shirkul akbar. Ito ay shirkul akbar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi an yadbahu li ghairillah. Ang dabiha li dabiha, ano? Ang kanyang terminology na sa hadith. Pagkatapos, sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, pamanid turra gaira bagin wala adin pala itma alay. Paman, at kung sino man turra, ibig sabihin ng salitang turra ay yung kapag siya ay nasa darura. Ibig sabihin ng turra, darura, emergency, o siya talaga ay persado na kumain ng mga nabanggit na haram. Halimbawa, ang isang eksemplo na tinutukoy natin dyan, na ang tao na yan talaga ay walang makita o matagpuan pagkatapos ng kanyang pagsisikap. At siya ay nasa lugar na wala talaga siya makita na halal na pagkain. Ang ibig sabihin dito ng itura, darura, o siya ay persado o by force na kumain ng haram na pinagpabawal Allah subhanahu wa ta'ala, na ang tinutukoy dito na nasa panganib ang kanyang buhay, na magiging darar o kapahamakan o danger ang kanyang buhay kapag hindi siya kumain ng haram. So dito lamang tayo pinapahintulutan. At ang ibig sabihin dito ng gaira bagin, ang ibig sabihin ng gaira bagin na hindi mo talaga hinahangad, hindi mo ninanais sa iyong puso, hindi mo talaga gusto, napilitan ka lamang, nakainin ang haram na yan. So ito ay walang problema. Wala adin, pangatlong dito na una, ito ay by force, talagang napilitan ka dahil darura. Pangalawa, hindi mo naman talaga hinahangad, hindi mo yung gusto dahil napilitan ka lamang dahil sa pangangailangan. Wala adin, ang ibig sabihin dito ng adin, kapag kumain ka ng haram, pansamantala, doon lamang sa limit na talagang kailangan, huwag mong sosobrahan. Huwag ka na yung mag-enjoy ka pa, magpakabusog ka para talagang, hindi, ang ay, dapat dito, kung ano lamang ang magsusurvive sa'yo para manatili ang iyong buhay, dito ka pinahintulutan. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, pala itma alay innallaha ghafurur rahim. Walang kasalanan, walang anumang uri ng pagkakasala, walang itim o kasalanan. Ang isang tao kapag siya ay pinersa, hindi naman niya talaga ito hinahangan, hindi niya ito ginugusto, at kumain lamang siya kung ano ang sapat para sa kanya para mag-survive. So yan ang hindi siya magkakaroon ng kasalanan. Pagkatapos ginamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang napakagandang pangalan sa huli ng aya, innallaha ghafurur rahim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ginawa na tinatawag natin minsan ito'y darura, tayo ay kanyang pinapatawad, at ito isa sa kanyang mercy o rahma na pinahintulutan tayong kumain na pinagbabawal sa panahon ng darura o emergency o force by force. Iba pang mga haram na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa hadith, na yung pagkain ng mga may pangil. Yung sabo, yung mga may pangil. Nabanggit yung mga hindi detalye, ang nabanggitan dito, sabo, kinain ng sabo. Pero ang sabi nga, sabo, na ibig sabihin, di sabon, yung may mga pangil na kumakain ng laham sa mga hayop. Ngayon naman sa mga tuyor, sa mga ibon, yung may mga malalaking kuko na kaya nilang dumagit ng mga, minsan nga may yung agila halimbawa o yung mga crow, diba? May malalaking mga agila kaya lang dumagit, maging ang tupa at kambing kaya lang dagitin. Yung mga manok simple lang sa kanila yan, sa pamagitan ng kanilang kuko. Minsan nga ahas dinadagit nila pag wala na silang makain. At ang kanilang tuka, ito ang dito, tuka at saka yung kanilang bagwis at saka yung kanilang tuka, mas matalas pa, napakatalas na kayang pumatay ng hayop.
pag kinagat nila yung leeg o yung ano man, napapatay na sa pamagitan ng talim ng kanilang tuka. Tingnan natin, kaya kung tingnan natin ang tuka o yung tuka ng ng mga agila at iba pang mga ibon na pinagbabawal kainin, matalas ang kanilang mga tuka. Isa pa sa mga masala na pinagtataluran ng mga ulama, halimbawa, yung ahas talagang maliwanag yan ay dosabun. Ang ahas o halimbawa yung mga anaconda o may mga pagil na kumakain ng mga hayop, talagang yan ay kasama sa pinagbabawal. Ngayon, isa sa mga hayawan na pinagtatalunan ng mga ulama ay yung tamasi. Ano ang tamasi? Yung mga crocodile o buwaya o ang tawag diyan, na kasi ang buwaya o ang crocodile hindi malaman kung saan siya talaga nakatira. Ito ang masala na pinagtatalunan ng mga ulama, na dapat may ingat tayo rito, na halimbawa ang crocodile o ang buwaya, siya ay hayawan al-bahriya wal-barriya. Pwede siya mabuhay sa tubig, sa dagat, pwede siya mabuhay sa lupa. So, kaya may mga ulama sabi nila siya ay hayawan al-bahriya, siya ay hayop sa dagat, so siya ay halal. Katulad ng mga lahat ng mga. Kaya lang siya ay, sabi nga natin, hindi siya talagang totally na nakatira sa tubig o sa dagat, siya ay unos-unos. Sabi nga ng mga Arab, siya ay 50-50. So kaya, ang pinaka-conclusion, siya ay, pag yun ang pagpupuntahan natin yung hayawan, al-bahriya, at saka barriya, dagat at lupa, siya ay nasa syubuhat. Kaya lang, kung pagmasdan at pag-aralan natin ang nature ng kanyang pagkain, siya ay kabilang sa mga sab'o. Kabilang siya sa may mga pangil, kabilang siya sa mga hayawan na may mga pangil o matatalim na mga ngipin na kumakain din ng laham. Kaya ang tinatawag nating conclusion ng mga majority ng mga ulama na ang buwaya ay haram. Buwaya ay haram. May mga ibang mga ulama na nagsasabi ito ay halal kasi siya ay hayawan al-bahriya. So yan ang mga natin na sabi nga natin na ang lahat ng tayyib halal at ang rin ng haram, lahat ng haram ito ay khabait, marumi, at ito naman ay kung ang tayyib ay magdudulot ng kabutihan sa ating katawan, sa ating puso, sa ating isipan, sa ating kaluluwa, ang haram naman na marumi, ito ay magdudulot ng kapahamakan sa ating badan, sa ating katawan, sa ating isip, at saka sa ating ruh. Kaya dapat bilang isang Muslim, layuan natin ang mga pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. At pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban lamang kung anong pinagkaloob sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala na excuse na nabanggit mismo sa kanyang kitab at sa sunnah al-mutahhara ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more video.